Tara na mga kamag-anak, simulan na natin yung laban. Mga kamag-anak, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, nandito nga pala tayo sa Tumana para sprayin ng herbicide yung ating itinanim na sweet corn nung nakaraan. So bali 11 days na siya ngayon at ito nga yung gagamitin natin, itong Reker. So sa mga nagtatanong kung ano-anong mais yung pwedeng sprayan ito. So nakalagay kasi dito sa label niya mga kamag-anak, all types of corn. Conventional corn, white corn, sweet corn, yellow corn. So sa mga nagtatanong, nakalagay naman dito yung white corn, no? Mapa sweet pearl man yan, lakan, purple, sweet contender, reina, pwede po yan. So sa isang tank load, nakalagay dito 10 ml kada 16 liters. So dahil 20 liters yung gamit natin, gagawin natin na 12.5. So sa mga nagtatanong din po kung pwede sa gulay, sa mga tubo, hindi ko po alam kasi po nakalagay lang po dito talaga pang mais lang siya. Wala pong nakalagay dito na ibang halaman. So ayan, sa mga technician at sa mga taga-reker, pakisagot naman kung pwede siya sa halaman. Ayan, nakalagay din dito, mas maganda siyang gamitin sa loob ng 10 to 18 days at sa mga damo na nasa 2 to 4 leaves pa lang para mabilis natin siya mapatay at hindi na tayo magdagdag ng dosage. Kasi pagka mas mataas na yung damo, mas malago yung damo, medyo maedad na yung damo, so siguro kailangan nyo magtaas ng dosage para mas mapatay nyo yung damo. Itong Reker kasi, kaya ito ginagamit ko sa maisang ko kasi nga iba yung klase ng damo rito. So papakita ko sa inyo. Ito nga po yung mais natin mga kamag-anak. Ayan, at makikita nyo po yung iba't ibang klase ng damo na nandito. So ang pinaka-problema ko kasi talaga dito sa taniman na to mga kamag-anak ay yung mga agingay kung tawagin dito sa amin, no. So hindi ko pa alam kung ano yung tawag sa inyo nung ganyang klaseng damo. Ayan, yung parang talahib. Ito mga kamag-anak, ayan. Makikita nyo, itong mga damo na to, ito yung problema ko rito. Ito kasi yung karamihan ng damo rito na hindi naman napapatay ng atrazine. Kaya laging Reker ang ginagamit natin. Yan, di ko alam kung ano tawag sa inyo nito eh. Pero subok na yan na hindi yan napapatay ng iba namin ginagamit na pamatay damo kasi yun lang naman ginagamit namin dito. Kundi Reker, atrazine, wala nang iba. Pagka ganyang kaliliit yung mais, no? Kasi sila lang yung safe na gamitin kahit tamaan yung mais, eh hindi maapektuhan. So yan po. So matatandaan nyo, nung nakaraan, nag-spray tayo, napakalago na nung damo, lubog na siya sa damo. Kaya namayat yung puno ng ating mais na nangkad. Kaya ngayon, hindi pa tubo yung mais natin, eh nagpabili na agad tayo ng Reker. Ayan, para hindi na malubog sa agingay itong ating mais. Ito nga yung mais natin nung nakaraan mga kamag-anak at yan yung damo na sinasabi ko sa inyo, yung agingay kung tawagin dito sa amin. Bali naubusan kasi ng Reker dito sa lugar namin kaya naman bumili pa tayo online. Kaya na-delay ng masyado yung pag-i-spray natin kaya naging ganyan. Pero kahit ganun pa man, nagtaas lang tayo ng konting dosage at napatay pa rin naman ng Reker. Ayan o, kung makikita nyo, yung kada tudling ng mais, sobrang daming agingay o. Yan talaga yung problema ko rito. Ayan o, lalo na dito, napakakapal. So, pinatubigan muna natin yung mais, tapos nagantay tayo ng ilang araw para tumubo yung damo, para pagka nag-spray tayo, madali natin lahat. Ayan o, gano'ng kakapal yan. Pagka yan, mga ilang araw lang. Sobrang ano na nung damo na to, sobrang tangkad na. Maiiwan na yung mais at malulubog. Ayan o. Ito naman. So tara, spray na natin. Tara na mga kamag-anak, simulan na natin yung laban. Yan, sasabi na tayo ng tubig. Yan. Then, dito natin ang gamot. So mga kamag-anak, ito yung bagong bili nating spray.
Yan yung may auto steer. Ayan, pag press mo lang tong button na yan na green, kusa na yan nahahaluin yung gamot. Yan, tara. Pakita ko sa inyo. So, ayan mga kamag-anak. Yan. Hindi ka na mapapagod magkalog-kalog ng sprayer tsaka maghalo-halo. Ito, galing. Kaya binili ko yan. Diba? Stig. Ngayon naman po mga kamag-anak, ang gagawin lang natin pag i-spray dito ay dito lang. Sa lahat lang ng tudling. Dati kasi nung nag-i-spray ako, pinapanay ko siya. Pati itong pagitan. So magtitipid tayo ngayon. Alam nyo naman, mahal na magiging puhunan natin. Tsaka naisip ko nga na dinadaanan naman to ng cultivator. So kahit hindi na siya sprayin yung mga damo dito sa may pagitan. So tara mga kamag-anak, magsimula na tayo. Ganito lang po mga kamag-anak. Yan lang loob ng mais yung i-spray natin. Kung makikita nyo mga kamag-anak, yun lang mismong tudling yung ini-spray natin. Yun lang naman kasi mahalaga dyan, yung mapatay natin yung damo doon mismo sa may puno ng mais para pag naglagay tayo ng pataba sa susunod, malinis siya. At makakasiguro tayo na yung mais lang mismo ang kakain ng pataba na ilalagay natin. Bahala na kayo kung paano wasiwas ng spray yung gagawin nyo. Ang mahalaga lang naman matamaan natin yung damo. Update ko na lang kayo mga kamag-anak sa magiging result nito sa mga susunod na araw. Ayan. Kung nagustuhan nyo po yung ganitong klase ng video, huwag nyo po kalimutang mag-follow, like, and share para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga i-upload. Maraming salamat po. Paalam!